Matapos nga pong tawaging bayani at biktima ni Robin Padilla si Kibuloy, napahiya na naman po si Robin Padilla dahil dalawang senador po ang tumangging sumuporta sa kanyang panawagan na harangin ang layunin ng Philippine Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na ipaaresto si Apollo Kibuloy. So napahiya na naman po si Robin Padilla dahil dalawang senador po ang hindi susuporta sa kanya. Sila po ay si Senator Grace po at si Senator Raffy Tulfo. Matatandaan po natin kahapon, pumirma po si Senator J.B. Ejercito pero agad din naman niya itong binawi pagkatapos niyang pag-aralan ang naturang issue involving Apollo Kibuloy. Sabi dito sa post ng Impact Leadership, Paul Tulfo declined to sign objection on Kibuloy contempt ruling. At sabi dito sa balita, Padilla's bid to oppose contempt order versus Kibuloy weakens. Talaga pong hihinayan. Dahil obvious naman sa publiko at ito po yung nakikita ng publiko sa inyo, Robin Padilla, na yung layunin mo ay protektahan lamang si Kibuloy. Nauubos po ang araw ni Robin Padilla para ma-meet ang 8 signature bago matapos ang 7 araw. At this point, ako po'y kumpiyansa na hindi po siya magtatagumpay. Dahil aapat pa lamang po silang sumasang-ayon doon sa kagustuhan ni Robin Padilla na hindi maaresto si Kibuloy. Tatanungin ko po kayo, sino ba namang matinong senador, no, ang susuporta sa panawagan ni Robin Padilla kung ang kanilang reason ay dahil sa mabait si Kibuloy sa kanila? Sabi nga ni Cynthia Villar, kaibigan niya at mabait sa pamilya nila. So nakakagalit, no, at hindi katanggap-tanggap na rason. Kitang-kita at aminado siya sa kanya mismo ng galing, no. Parang gusto pang ipamukha sa atin na ito yung reason ko. Kaibigan ko siya, kaibigan namin siya, at mabait siya sa pamilya namin. Kaya tutulok ko sa pagpapaaresto sa kanya. No, parang inihila mo sa mukha natin na iyon yung kanyang reason, no? Senador pa naman siya ng Pilipinas na dapat uunahin niya yung kagustuhan ng nakararaming Pilipino. Pero siya, ayan, makasariling reason at para lamang sa benefit ng iisang tao, no? Hindi katanggap-tanggap at nakakagalit. Tapos sabayan mo pa ni Robin Padilla na tatawaging biktima at bayani si Kibuloy. Again, paulit-ulit natin sinasabi ito, maaaring may mga natulungan si Kibuloy at mabait siya sa ibang tao, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya pwedeng magkamali at hindi na siya pwedeng lumabag sa batas. Yun po sana ang maintindihan natin. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, napaka-importante po na pinapahayag nyo ang inyong pagsuporta kay Senator Risa Hontiveros. Sa comment section, dito sa comment section ng ating mga content at sa comment section ng iba pang content na may kinalaman sa issue na yan. Para makita ng mga senador natin, mabasa nila, malaman nila na ang publiko pala ay sumasang-ayon kay Senator Risa Hontiveros at hindi kay Robin Padilla. Sabi nga po ni dating Senator Trillanes, dapat po tayo magpakita ng suporta kay Senator Hontiveros dahil again, dito po natin mahuhubog, no, ang opinyon ng publiko. Dahil kung hindi pa tayo magpapakita ng ating pagsuporta kay Senator Risa Hontiveros, ang mamamayagpag po ay ang narrative, no, ng mga sumusuporta kay Robin Padilla. Ipakita natin na mas marami tayo. Kaya yung simpleng I support Senator Risa Hontiveros sa mga comment section, napakalaking bagay po niyan. Tinitignan din yan ng ating mga senador at kinukonsider nila yan sa kanilang paggawa ng desisyon. Kung napansin niyo po, hindi ko na tinatawag na senador si Robin Padilla. Simula po ngayong araw na ito, nag-decide po ako na hindi na siya tawaging senador dahil hindi po niya deserve, no? Hindi niya deserve na tawaging senador dahil parang hindi naman siya senador ng mga Pilipino. Parang hindi Pilipinas at mga Pilipino ang kanyang pinagsisilbahan dito. So, I don't know about you, no, pero ito po yung decision ko. Hindi ko po siya kinikilalang senador ng Pilipinas. Nabasa ko tong post na ito, no, from sinasabing kay DJ Chacha daw po ito. Sabi dito, DJ Chacha may panawagan sa mga public officials matapos harangin ng ex-convict na si Robin Padilla. Grabe naman ito. Ito yung talagang sobra. Tinawag pa ng ex-convict na si Robin Padilla ang pag-aresta sa FBI's most wanted na si Apollo Kibuloy. Ito ay galing sa Circle of Stars. Post nila ito. Sabi daw ni DJ Chacha, kapag public official ka, dapat nauuna ang interes ng taong bayan. Hindi ng malalapit mong kaibigan o kaanak. Kung bias ka sa close friends mo, wala kang karapatang maging public official. Tama. Kaya ayoko nang tawaging senador yan. Yung mga yan. No? Pero nevertheless, kahit hindi naman po tayo magtagumpay dito at magtagumpay man si Robin Padilla, no, sa kanyang layunin na harangin si Senator Risa Hontiveros, no, kahit pa magtagumpay dyan si Robin Padilla, hindi pa rin matatakasan ni Kibuloy yung mga nakaabang na pag-aresto sa kanya. No? Dahil number 1, sinampan na nga po ng DOJ sa korte yung mga kaso. Number 2, andyan po ang FBI. No? Sabi dito sa mga balita, US Judge orders unsealing of arrest warrant versus Kibuloy. According naman po dito sa post ni Senator Risa Hontiveros, Kibuloy pwede nang isama sa Interpol Red Notice. May nabasa ako na sinasabing
ipinag-utos ni Central District of California Judge Terry Hatter Jr. ang unsealing o paglalabas ng arrest warrant laban kay KOJ leader Apollo Quiboloy at kanyang kapwa akusado. Ayon kay New York lawyer Lara Gregory, ito ang unang hakbang para sa extradition process ng US DOJ para kay Quiboloy. So yan po, no? Nandiyan na, unang hakbang para sa extradition process, no, para kay Quiboloy. So, malamang sa malamang, kapag yan po ay nag-proceed at nagkaroon ng development, ma-extradite po si Apollo Quiboloy papuntang US para harapin niya yung mga kaso doon. So, kahit pa magtagumpay ito si Robin Padilla, mababaliwala yung kanyang effort, no? Magiging useless. Walang mapapala ang mga Pilipino. Robin, sana ma-realize mo, walang mapapala ang mga Pilipino sa ginagawa mo, no? Sana unahin mo yung interest, no, at kagustuhan ng publiko, ng mga Pilipino, ng buong Pilipinas, ng karamihan sa mga Pilipino, no? Sana naman, parang offensive ba pag sinabi kong gamitin niya yung utak niya, no? Gamitin niya yung kung meron man siyang talino, gamitin niya yon, ano? Very evident may probable cause, no? Patong-patong, kung ako nagkakamali, 40 plus counts yung case sa US, no? Correct me if I'm wrong na lang, pwede niyo namang i-double check, no? Pero yung pagkakadinig ko, 40 plus counts, no? And then dito pa sa Pilipinas. Tapos makikita mo na may isang tao sa katauhan ni Robin Padilla na talagang tila pilit na gustong ipagtanggol. Tapos si Cynthia Villar. Kaya sobrang nakakadismaya, no? Kaya yung mga vlogger, no, na talagang pilit na ipinagtatanggol si Quiboloy kahit hindi pa nila alam yung totoo, no? Kasi sa ngayon dapat talaga neutral ka eh, or kung meron kang gustong panigan, siguro dapat mas panigan mo yung biktima, no? Kasi yung mga yan, hindi naman yan makikipaglaban sa mahigit 10 taon, no, kung wala talaga silang ipinaglalaban. Kung gusto mong pumanig, dapat unahin mong panigan yung biktima. Or kung ayaw mong pumanig sa kahit sino, dapat maging neutral ka. Kaya yung mga vlogger, no, na yung mga pinakita ko sa inyo na talagang ginagawa pang katawa-tawa, ang mga resource person, ang mga witness at mga di umani na biktima, no, ni Quiboloy na humarap sa Senado, ginagawa nilang katawa-tawa. Kapag napatunayan na totoo ang sinasabi nilang na biktima sila ni Quiboloy, kapag napatunayan totoo yon, mapapahiya po talaga ang mga taong iyon na ginawang katawa-tawa or biro ang mga sinasabi ng mga na biktima. Siyempre, mapapahiya na naman po si Robin Padilla. Ako po naniniwala at this point, hindi na magtatagumpay si Robin Padilla sa layunin niya. At uulitin ko po, napakahalaga po na kayo po nagbabahagi ng inyong opinion, no, sa mga comment section. At napakahalaga rin na nilalike niyo yung ating video dahil nakakatulong po yan para mas maraming makakita ng ating video, ano, para nakakapag-raise tayo ng awareness. Ang inyo pong participation sa discussion, ano, ay malaking tulong po para sa atin pare-pareho. At sana hindi lang sa isyong ito kayo nagbibigay ng inyong opinion, sana sa lahat ng issue na may kinalaman sa ating bansa, especially sa West Philippine Sea. Maraming DDS at mga troll na kinakalat ang pro-China narrative. Tayo po yung mag-pushback at labanan po iyon. Siguraduhin nating nangingibabaw ang mga pro-Philippine narrative, ano, dahil yun po ang tama, mga Pilipino tayo. Huwag tayong kumampi sa mga politiko na pro-China, na tila ipagkakalulupa ang ating mga kasundaluhan at ang ating bansa, no, sa China na pilit na inaangkin ang ating mga teritoryo at sovereign right, no, dyan sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. So sana po yung makabahagi kayo ng inyong opinion sa comment section below at i-like niyo po ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.